arabii o God nga datoy kami nga agadal manin through online ket agyaman kami tanikan kami manin iti oportunidad nga agadal kadagiti sa umapo ket agyaman kami ta naisagana mon daytoy nga lesson mi urepay dagiti mangisuro kada kami da Pastor Bry, Pastor Dennis ken amin kami apo nga agdengeg agyaman kami ta na sika iti mangted manin iti na espirituan nga pannakaawat mi ket agyaman kami apo ta adalin mi pay dagiti nya pay dagiti kahit mo nga ipaadal mo kada kami ket unik pay iti panakam-am mo miking kakang runaan na apo. Bless each one, Father God, as we go on with the lesson. And thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastora. Dito lesson dito the communicable attributes of God. Ibig sabihin yung mga natataglay natin na mga ibang katangian ng Panginoon. Yung mo na the first lessons na pinag-aralan natin yung non-communicable. Ibig sabihin hindi sa kanya lang ito. Sa kanya lang yun yung unang pinag-aralan natin noon. And then ito naman yung mga meron tayo kasi we were created in the image of God. And ito yung mga bagay na dapat nating taglayin rin sana o magkaroon tayo ng pagkakahawig ba. Yun yung one. So, yung last time, pinag-aralan natin yung mga katangiang sa Diyos lang at yung una is yung aseity or the self-sufficiency na wala akong pangangailangan para mag-exist. Hindi siya nakadepende sa kahit kanino man. So, yun yung unang attributes na tinignan natin noon. And tayo kasi dependent tayo Dependent tayo sa Kanya. In Him we move, we live, we have our being. So, yun, nakasalalay tayo sa Kanya. And then yung immutability, yung katangian niya na hindi nagbabago. Sa atin, ang ganda ng gising mo. I'm forever grateful. Pakanta-kanta ka pa. Tapos, lamisaan ka, natamaan, nasaktan yung kikit mo, sira na yung mood mo sa maghapon. Nagbago ka na, parang ganun. Ang Panginoon, hindi siya nagbabago sa katangian. Yun yung immutability. And then yung pangatlo is yung transcendence. Sa lahat ng bagay, nangingibabaw siya. Yung katangian ng Diyos na angat sa lahat. So, yun, sa atin angat lang tayo sa kayabangan. So, pero sa katotohanan, hindi ganun. So, and then, yung sovereignty naman, regarding yung reign niya, na siya yung may kapangyarihan sa lahat. So, hindi lang, yung transcendence is nangingibabaw, pero dito, yung kapangyarihan niya, ituray nga ko na Ilocano. So, yun yung sa paghahari naman yun yung konsepto. And then omnipotence, all powerful yung lahat ng katangiang makapangyarihan, walang imposible. Kaya sinasabi natin walang imposible sa Kanya. And then omniscience, lahat ay alam niya, walang lingid sa Kanya. And then omnipresence, ito yung panghuli natin nung last time na tinalakay na nasa lahat siya ng dako na hindi pwede sa atin. Hindi pwede sa atin. Pag nasa Hong Kong ka, nandyan ka lang. So though sa atin, the way lang ng yung Antichrist, he will try to copy this katangian ng Diyos, but he will be using technology. It's like he can be in everywhere later through technology. So ayan. And then pupunta tayo ngayon sa communicable or moral attributes ni God, yung bagay naman na pwedeng taglayin ng tao. So yung kuan natin dito, ano-ano ang mga katangian ni God na pwedeng taglayin ng mga tao. So ito yung katangian niya na
nasa atin rin or gusto niyang mapasa atin. So, ayan. So, yung next nito. Ayan. Yung key verse natin is Ephesians 5:1. So, sabi dito ni Paul, "Yamang kayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya." So, the concept na, ito yung sinasabi ni Paul na dapat mapasa atin ng mga bagay-bagay na ito na katangian ng Panginoon. Diba? Sinasabi natin na minsan, ikaw na ang pinakamalapit na nakikita ng mga tao. Yung concept natin na ang nakikita nila ay si Kristo sa buhay mo. Parang gano'n. Yung sinasabi ni Paul na hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pag tinitingnan nila yung the way na umasta tayo, the way na magsalita tayo, na parang they think of God. So, ayun, parang na-mirror natin ang Diyos. So, may kwento dito. Bago tayo pumunta doon, ito yung key idea. So, kung tayo yung mga anak na ng Diyos at siya'y sa atin tumatahan, narapat lang na mabuhay tayo para sa Kanya at siya'y ating tularan. So, yun yung ito yung mga katangian niya na dapat tularan natin, dapat mapasa atin, dapat maisabuhay natin. So, yan yung key idea ng lesson natin. Now, itong opening question natin dito, may kwento kasi na noong World War II, may ang nakakalungkot na dulot ng giyera. Kasi minsan, lalo na, kikita natin yung giyera dyan sa Russia versus Ukraine, Israel versus Palestine. Ngayon, Israel versus Israel is even Palestine. Israel versus yung kapitbahay niya. And then Israel versus Iran na naman ngayon. North versus South Korea. So ang daming giyera sa atin. Buti tumahimik na sa South dahil nabigyan ng sariling rule yung mga MILF. But even NPA bumababa na. Pero ang nakakalungkot sa mga giyera kasi maraming nauulila. And minsan kailangan mangyari ang giyera Pero yun lang in the aim for rulership. Ang daming nabibiktima na iipit sa kalagitnaan. Now, sa kwento dito, merong isang sundalo na habang nagrorunda siya, palakad-lakad sa malapit sa barracks nila. May nakita siyang bata. Siguro naulila dahil sa giyerang ito. Na nandun siya sa harap ng isang tindahan na may display na tinapay, na tinitingnan niya yung tinapay at talagang parang gutom na gutom, nakahawak sa tiyan niya, and then talagang parang ginaganon-ganon niya yung sa salamin sa tinapay at nahabag yung sundalo. So, bumili yung sundalo ng tinapay at ibinigay niya sa bata. So, ito, kumain ka. So, yun yung kanya, parang tinulungan niya yung bata. Binigay niya yung ninanais ng bata. Tapos, pagkatapos nun, nung paalis na yung sundalo, biglang sabi nung bata, "Sir, kayo po ba ang Diyos?" Kayo po ba ang Diyos? Bakit nasabi nung bata? Bakit nasabi nung bata yung tanong na, kayo po ba ang Diyos? So, siguro may katangian. Si Pastor Benny, may experience sila na ganito. Hindi naman sa tinanong kung sila ang Diyos. Pero nung sina Pastor Benny, sa hirap ng ministry noon, ang Tribal Gospel Mission kasi, nung nagsisimula noong 1980s, 1970s pumunta sina Pastor Kitong dito. Pero nung lumalaki na, nagsisimula, may pinadala ang Panginoon na mga group of Koreans na bago rin lang sila sa mission field. So yun yung batch ng mga missionaries from Korea. Grupo ng mga missionaries from Korea na talagang yun yung dalisay yung puso nila na tinutupad nila yung go into all the world and make disciples. Talagang hindi yan enterprise lang na nag-e-export ng mga minister o nagpapalakihan ng mga territory, gano'n.
ito yung mga una na hindi rin sila mayayaman. Kasi actually, ito yung kwento na meron pang member itong pastor na ito na sinabi niya noon na in the missionary expedition na ginagawa nila dito sa Pilipinas, particularly sa Ifugao kasi mahihirap naman tayo dito noon, may mga miyembro siya na nag-attempt na pumunta sa ospital na gustong ibenta raw yung isang mata. Tinanong ng doktor, bakit may bebenta yung mata mo? Yung pagbebentahan niya raw, i-donate niya sa mission project ng church nila dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng ganyan. May mga batas tayo na hindi mo pwedeng ibenta yung donation. Pero pag na-disgrasya ka, mga ganon. Hindi, may batas na hindi pwedeng ganon. Pupunta ka sa black market kung mga ganon. So, parang mga kwentong ganon. At tinanong ko nga si Pastor Kyosokso noon, ang sagot niya, totoo. Actually, you've met one of the elders na bahagi ng mga taong yun, nag-attempt na magbenta ng bahagi ng katawan nila para sa ministry. So, yung time na yun, maganda yung kaya nga lumaki, kung napunta na kayo sa headquarter dito, kaya nagkaroon tayo ng mga buildings. Kasi they partnered with us, the Lord provided our needs through them. So, kaya itong makikita yung mga buildings dito, hindi ito project ng malalaking churches sa Korea. Project ito ng mga maliliit. Nagtanim sila ng mga kamote, mga ganon. Mga rural churches na nagtipon-tipon para tumulong. Parang yung ginagawa natin ngayon sa Mindanao. Parang ganon. So, yun. Butil nila. Kaso, nung lumaki na yung grupo nila, napanghimasukan pala ng napanghimasukan ng mas malaking ministry enterprise. So may mga nakipartner na sa kanila hanggang sa na-dominate na sila. Hindi na sila yung mga nasa leadership kasi nangibabaw yung mga malalaking grupo. At inattempt nila na baguhin yung pangalan ng ministry dito. Gusto nilang tawagin na Presbyterian Tribal Gospel Mission. Yung matanda na naging pioneer sa mission field dito, yung pagmimisyon dito, hindi, ayaw niya yon kasi sabi niya, pumunta tayo doon na we are free or pumunta tayo doon na just to partner with them. Hindi natin sila pag-aari. So yun, nagkaroon ng misunderstanding doon. So yung pala, yung matanda na leader na yon, kaya pala hindi na siya bumalik dito para ma-preserve lang yung image nilang Koreano na hindi sila nag-aaway-away. So umalis siya sa grupo pero tinuloy dito, nagka-breakdown rin. Biglang umatras ngayon yung grupong umahandle ng partnership dito. Imagine, ang dami nating orphans. Mga around 15 na orphans na pinapakain, na alagaan dito. Around 50 na Bible school students. Biglang walang sponsor. So, kaya nangatog ang tuhod nung yun yung umpisa. Paano yun? Pauwiin mo. Yun yung umpisa na dinevelop nila yung overnight prayer meeting kasi hindi nila alam ang gagawin. At ang naisip lang nilang gawin, manalangin tayo. Mag-pray tayo and kaya yung overnight prayer meeting nila noon, forced fasting. Kasi pag nagtipon-tipon yung mga pastors noon, mga 20, mga 30 pastor, pag nagtipon-tipon sila, so pastors lang yung overnight prayer meeting noon. Wala silang pangpakain sa ganung tao. So forced fasting, fasting magdamag na nananalangin. Ayun rin, kaya napasok si Pastora Deborah sa mga business to fund the ministry. So, kung ano-anong binebenta niya, gano'n. Magtuturo sa umaga sa Bible School, tapos pag tanghali, lalabas na kung ano-anong binebenta sa labas. Nagbebenta siya noon ng Fire East.
mabibigat ang fire extinguisher. So, bit-bit. Noong gabi na, nagtanong sila sa mayor. Sabi ng mayor, we have rooms dito na pwede nyong tirhan. Pero sabi nila, meron bang church sa malapit na gusto naming tumira sa church? Kung sino malapit. Yung likod lang pala ng opisina, merong church doon. So yun, kinagabihan, nagkwekwentuhan sila. Yung pastora pala doon, on the brink of quitting the ministry. Kasi parang she was left alone, and then ang laki ng project na ginagawa niya, wala na, hindi nila maituloy. So nung nagkwekwento sila, Pastor Benny, regarding the background of ministry na wala, ang daming himalang ginagawa ng Panginoon. Alam niyo bang kaya hindi binibenta ni Pastor Benny yung tama raw na maliit na sasakyan? Narinig niyo na siguro tong kwentong to. Kasi they experienced the miracle of God doon na for 1 month na every night silang nag-crusade, biyahe dito, punta sa Ramon, punta sa Alfonso Lista, punta dito sa Halyap. Every night, every day na bumibiyahe. Na yun, kasama si Pastor Prima na nag-iikot-ikot doon. Hindi naman sinasabi ni Pastor Benny. Pero 1 month na hindi naggasolina yun. Pero hindi naubusan. Kaya ni-serve ni Pastor Benny yung sasakyan, nandyan lang kahit hindi ginagamit. Nandyan lang. Estudyante at that time, Pastor. Okay, we have Pastora Joan dito na witness sa mga yan. So, Amen. So, yun. Ang Panginoon, ganun. Kwento nila yung mga kwentong na-experience nila. Tapos biglang sabi nung pastora, sandali lang, mga tao ba kayo o mga anghel? Kasi yung mga sinasabi ninyo, kinikilabutan ako, sabi niya, yung mga sinasabi ninyo, alam niyo ba na on the point of quitting na ako sa ministry. Pero yung mga sinasabi niyo, parang nabubuhayan ako. Parang ang kausap ko Diyos, or parang pinadala kayo ng Diyos. Kaya tinatanong ko kung tao ba kayo o ang anghel? Yun yung comment niya. So parang ganon. In some sense, minsan sa mga testimonies natin, mga sinasabi natin or kilos natin, nakikita ng mga tao ang katangian ng Diyos sa atin. So, yun yung kandito na yung sundalo, kaya yung bata, nagtanong siya na, Diyos po ba kayo, sir? Sabi niya. So, bakit nasabi nun? Kasi, yung katangian ng Diyos na nalaman nitong bata, the provider of needs, the supplier of daily bread. So narinig niya siguro yung mga prayer o tinuro ng magulang niya noon at gutom na gutom siya. At dahil kumilos yung sundalo para i-provide yung need niya, yun naman yung napag-isip ng bata na Diyos ba ito? So parang ganon. So may mga katangian ang Diyos na nami-mirror sa atin. So, yun yung pag-aaralan natin. So, yan. Ano ang message na gustong iparating ng maikling istorya? Bilang isang mananampalataya, ano ang best way para maipakita mo ang pagiging anak ng Diyos? So, ayan. Of course, ito yung minsan yung problem sa aming mga anak ng pastor. Kasi ang impression ng tao, mga pastor rin kami. So i-mirror mo sana yung parents mong pastor. So, yun yung kwan. At ginagamit rin yan ng konsepto na, di ba kung kwan, masasabi nila, di ba Kristiyano ka? Ganyan ba ang Kristiyano? Kasi may ine-expect yung mga tao sa'yo. So, nasubukan mo na bang ganon, Pastor Dennis? So, tagay pastor. So, ayan. Yung tanong, anong best way para maipakita ang pagiging anak ng Diyos? It's a self-explanatory. Yung mga katangian ng Diyos dapat makita sana sa atin. Yun. Kaya sinasabi, ni-implore ni Paul sa mga tao, be holy for God is holy. Maging tularan ninyo ang Diyos, sabi ng verse natin kanina.
So, ayan. Yan. The simplicity of God. Napaka-komplikado ng Diyos. Pero may kasimplihan rin ng Diyos. So, hindi natin sinasabi na madaling unawain siya. Pero may katangian rin ng Diyos na madaling maunawaan. Makarelate tayo. Yan. So, yung kung sa madaling sabi, yung ginamit niyang illustration dito, Trinity eh. Yung Trinity eh, very complicated na yan. Pero sabi dito, hindi siya isang segmented or compounded na Diyos. Napaka-komplikado. Pwede mong hiwalay-hiwalayin. Hindi, buo ang Diyos. Yung kabuuan niya yung ina-analyze natin dito. Hindi siya parte-parte na, for example, 80% na holy, 20% na mapagmahal. Ano yun, sinegment mo? Parang gano'n. Yung kabuuan ng Diyos, 100% na mapagmahal yan. Hindi ibig sabihin na kung mapagmahal siya, hindi rin siya maaring magagalitin or mapagparusa. So, kasi kung ang Diyos mapagparusa, paano mo masasabing mapagmahal siya? Yan yung concept kasi ng tao na dinidebate nila ngayon eh. Hindi. 100% na mapagmahal ang Diyos. Pero 100% rin siya na righteous kasi. So, mahal ka niya. Pero kailangan niya ring gawin yung nararapat kasi righteous rin siya. So, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. So, yun yung itong LGBT community. It must be loved. Kasi mapagmahal ang Diyos. Pero may standard rin ng Diyos kasi. Mapagmahal siya. Kaya binibigyan ka niya ng exit. Binibigyan ka niya ng second chance. Binigay niya si Jesus Christ. Na sasaluhin na ni Jesus Christ yung kaparusahan mo at makapagsimula kang muli. So, ayan. Good evening, Pastor Billmore. Ayan. Hindi siya yung attributes niya, kabuuan lahat yan. Hindi percentage. So, si Pastor Dennis, 10% na mabait, 10% na magalang, 10% na matulungin. So, a little bit of everything. hindi ganun. Ang Panginoon, siya yung standard ng lahat. Yun yung tinitingnan natin dito, yun sinasabi natin na how do we simplify? So, yung mga katangian na pag-aaralan natin, siya yung standard. Kung mapagmahal. Siya yung standard sa lahat. Kung righteous. Okay, punta tayo doon. So, uunawain natin yung moral attributes ni God. So, yung mga katangian niya. Moral attributes. Ito yung mga bagay na nasa Diyos na dapat mapasa atin rin. Kaya tina-transform tayo kasi parang binabago niya tayo. Pinapasa niya yung ginagawa niya tayong ito. So, yung una is holiness and righteousness. So, kabanalan. So, sabi ng maraming theologian, may mga nagsasabi na hindi raw attribute ng Diyos yung holiness. So, kundi, actually, sabi nila, ito yung mismong essence ng Diyos. Hindi lang siya attribute, hindi lang siya katangian ng Diyos. Yun yung sinasabi ng maraming teologya. Hindi lang siya katangian. Ito mismo yung essence ng Diyos. So, ayan. At yung mga attributes niya raw, nag-uugat dito. So, yun yung sinasabi nila. Pero sa lesson natin, hindi na tayo makikipagdebate sa kanila. Idagdag na lang natin dito. Kasi, anyway, when we talk about God, hindi mo talaga matatanggal. He is holy. He is holy. So, ayan. Doon sa itong text natin, Isaiah 6:3. Yung kwento kasi nito, si Isaiah, may certain time, panahon niya, na hindi niya inaasahan na na-encounter niya yung
holy presence of God. Parang napasok siya sa presensya ng Diyos, nasaksihan niya yung nangyayari. Parang naka-access siya sa spiritual realm. And nakita niya yung kanta natin, kinakanta natin, I see the Lord seated on the throne, exalted. Nagkaroon siya ng the chance na masaksihan yun. The train of his robe filled the enter with glory. Parang very glorious. And the whole earth is filled with His glory. Yung sabi ng kanta, pero actually hangon doon sa verse na Isaiah chapter 6. At yung mga angels, banal na yung mga yan. And especially yung mga seraphims, yung sabi nila mga seraphims, ito yung mga special kind of angels. Sila lang yung pinakamalapit doon sa presensya ng Panginoon. So parang they guard the throne of God. Seraphims, yung exclusivity ng mga to, nung nakita ni Isaiah, 6 yung pakpak. So yung dalawa, dahil sa holiness nila, o sa katangian nilang nandun sa kalangitan, tinatakpan ng 2 pakpak yung mukha nila para hindi nila masilayan ng diretso yung glory ng Panginoon. So parang hindi rin nila kaya yung glory ng Panginoon. And then yung dalawa, tinatakpan yung paa nila kasi hindi, parang it's an unworthiness. Natandaan ko nung punta kami ng Cambodia. Nung nakipag-usap kami, pumunta kami sa temple ng mga Buddhist. Nakipagkwentuhan kami doon. Kilala kami doon si Pastor Jim Pinson, yung classmate kong taga Baguio. Ni-introduce niya yung sarili niyang architect. In-introduce ko rin yung sarili kong engineer. So art hobbies rin si Pastor Herman, yung photographer, mga ganon. Di namin sinabing nag-aaral kami sa seminary. In-entertain kami nung kasi hinahangaan namin yung temple. Nagkaroon kami pagkakataon na makausap yung mga Buddhist. Ang hirap umupo nung yung pag-upo nila. Pag nagkwekwentuhan kayo, makapakitang. Grabe na gito yung crossfit or yung paside. Yung kultura nila, kahit bago-baguhin mo yung pag-upo mo, maktangan ka mga raw. Pero huwag lang raw na maiharap sa kanila yung talampakan mo. Kasi kabastusan yun. Yun yung konsepto nila. So yun siguro, may kukonek natin siguro dito yung angel na tinatakpan niya yung paa niya. And then yung pakpak niya sa gitna, yun yung ginagamit nilang paglipad. And ito yung sinasabi nila. Banal, banal, banal. Holy, holy, holy. It's the Lord God Almighty. So, makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Ito yung description nila sa Diyos. Holy, holy, holy. Pag nag-aaral ka ng Biblia, pag inulit yung termino, markahan mo yan. Ito, 3 na. So, yung sabi nga ni Pastor Gerard, so sabi, sa digital na mundo natin ngayon, kung nagsulat sana, hindi lang raw naka-bold yung word, naka-italicized pa, na underline na, naka-highlight pa. Yung parang yun yung gustong iparating ng mga angel. Matatangi. Itong word na holy, makikita natin kasi yan yung sa Hebrew term na kadosh. Kadosh. So may dalawa yan. Pastor, yung una yung being set apart. Nang magkakaintindi mo itong katangian ng Panginoon. Dalawang bagay kasi yung holiness. Being set apart, na iiba or na ibukod. Yun yung unang katangian, unang ibig sabihin sa Hebrew. Yung pangalawa naman ay pagiging perfect. So, pag sinabi nating holy, set apart. Kaya tayo, tinatawag, sa Ilocano kasi, pag translate mo yung holy, ito Ilocano na holy,
nasantuan. No ko nati Biblia, nasantuan, for you are a chosen people, holy nation. Nasantuan tayo. Okay, makapasigdar ka mo tayo bagam nasantuan. Ti kaya na nga sa uwan, haan nga yay nasantuan nga in the sense na minsan Hindi makakabasag na kita. Parang Pastor Dennis Saint Dennis. Pambihir. Hindi yung concept na walang kasalanan, hindi makakabasag ng plato or gano'n. Ang sinasabi ng Biblia, we are set apart. Yun yung concept na holy. Though magagamit rin natin na ginawa tayong holy ng Panginoon sa ginawa niya sa cross. Pero yung being set apart, yung concept na set apart. For example, si Pastor Dennis, isa pa sa bibiruan kanina sa chat group ng mga pastor. Set apart. Yung tayo nga pa pastor, sabi ko. Actually, pinili tayo ng Panginoon, set apart. Kinuha niya tayo at ibinigay niya tayong blessing o regalo sa church. At I think, ang blessing sa atin ay yung pagkakapili natin. So, meron ka mang maraming ari-arian or pinagpala ka sa material o wala, you are a blessing. Kasi yung usapan ng gusto ko rin maging blessing. Actually, just by being you are a blessing na sa church because you are God's gift sa church. So, ang pinaka-blessing natin is yung pagkuha ng Panginoon sa atin and pag-set apart niya sa atin. Ibinukod ka niya. Yung pinag-aaralan natin sa Old Testament, yung buong tribo ng Israel, kinuha niya yung Levites. Sinet apart niya. So, ayan. Set apart. Yun na yung konsepto ng holy. Dito. So, naibukod siya. So, bukod tangi. Yun siguro yung termino na gagamitin natin. Ang Panginoon ay bukod tangi. So, bukod tangi. Aside from the termino na ginagamit natin, santo. Walang kasalanan sa kanya. Pure siya. So, yan. Yung pangalawa naman, yung common na understanding natin sa holiness, yung pagiging perfect, moral pure, kaslakal na santuan. Noong nag-sermon ka, Pastor Dennis, kaslakal na santo mo nga, agsasa. Kaya yung common understanding natin. So, duwa data. May dumduma, and at the same time, yun na santuan ka talaga. Okay? So, napadasan Pastor Dennis, tinaawagan agin sa santo dato. Ayan. Kabanalan or holiness. So, kahit nga po Diyos, in this part ng lesson natin na ito, may papasa sa atin. Actually, what Christ did on the cross, kung babalik tayo sa konsepto ng pinag-aaralan natin sa Bible survey, kinuha ng Panginoon yung kasalanan natin. So, nawalan na tayo ng kasalanan. At tinanggal, hinubaran naman si Jesus sa kanyang katuwiran at ipinataw sa kanya lahat ng kasalanan natin. So parang nagkapalitan. Tinanggal yung holiness niya, parang yung tupa doon sa Old Testament, sa Genesis, binalatan yun. Tapos ipinakip sa atin. So yung kaya yung cross talaga ang pinaka-pundasyon natin . So, actually yung holiness, kung may maipagyayabang tayong holiness, hindi yung self-righteousness natin, kundi yung righteousness ni Jesus Christ na natanggal sa kanya noong inako niya lahat ng kasalanan natin. So, kinuha niya yung kasalanan sa atin at idinamit niya pa sa atin yung kanyang katuwiran. So, ayan. So, aside from that, spiritually, kailangan rin sa ating pang-araw-araw na buhay, nagmamanifest yan. So, mahirap minsan yan. Kasi lang na makabasag plato, no? Dahil simbahan.
Talagang may pa nagkukuha. Tapos kasang-sampo na jay balay di kay pa naginaw. Nawan Serbio, demonyo. Parang yung seminar ni Doc Lea. Tatawa ako doon. So parang ganun. But in the long run, inot ko nga daytoy. Inot nga. Kaya I think yung fruit of the spirit, yung pinag-uusapan natin Pastor Dennis. Yung Holy Spirit, binigay sa atin bilang gift. And then, kumikilos sa loob natin. Binabago tayo araw-araw, sabi ng kanta. Love, joy, peace, patience. In that way, pag mapagmahal ka, nakikita doon yung pagkabukod mo. Oh, agin lang datoy. Nada, kitain tayo man no, ang pampamarang lang datoy. Yung kwento ni Doc Lea pangpanggap lang dato. Nagpadigo, rugi lang. Nagparty manan, tinadiguan da manay. Kung kunana lang. Di may kamano nga nagpadigon, mula ti mainan. Dato yung kung kunakon kay, nagpatingga. Mutkit nga nagparty ka, tadi ka nagpadigo tatang. Padigwang kamot kumakay, naibus mo ti malukong main. So, yung holiness, in the way we react, I think si Apostle Paul doon sa Galatians, saka si Apostle James doon sa sinulat niya sa James, wisdom kasi ginagamit ni James, spirit yung ginagamit ni Paul. But they talk about the same things. And naimamanifest tong holiness ng Panginoon sa kanyang pagmamahal, sa pagpapasensya. Nagiging bukod tangi tayo. So, ayan. So, yun yung pagiging bukod tangi natin minsan. Ayan, pinag-uusapan natin na grafting. sa natural, pinagkikinta na Pastor Dennis. Di ba, pag, sa farming, pag nag-graph ka, ano yung graph mo, Pastor? Di ba, for example, mangga. Ang i-graph mo ba yung sanga ng native? Hindi, di ba? Yung native na mangga, i-graph mo yung sanga ng hybrid. Para mamunga siya ng hybrid. Pero sa konsepto ng Biblia, yung grafting na tinutukoy niya, baliktad. Parang yung wild yung... Tayong wild, i-graph tayo sa hybrid. Paano yun? Hindi pag namunga ka, native brain. Pero kailangan tayo nakadugtong para yung parang himalang nga to Kasi idinugtong tayo na wild. So, yung sinasabi ni Jesus Christ sa vine, I am the vine, you are the branches. Pag dumaloy, hinayaan mong dumaloy yung katangian ni Kristo sa iyo. Himala yun mamumunga ka ng hybrid. Yung natural na sanga mo, native naman. So, parang ganun. So, yung sa umpisa, ay makapagpamarang ka mo good manners and right conduct lang. Pampamarang lang data. But actually, in the long run, pag dumadaloy na yung katangian ng Panginoon sa iyo, lalabas sa atin tong holiness, righteousness. Makita doon tong genuine dagito. So, yan, napapasa sa atin yan. Pero, papansin nyo si Jesus Christ sa John, I am the vine, you are the branches. Na ipapasa lang sa atin. Okay? So, yan yung holiness and righteousness ng Panginoon. And then, ito yung susunod, katuwiran. May synonymous na naman. Katuwiran, katarungan, at puot. So, sabi dito, laging tama at matuwid ang bawat desisyon at action niya dahil isa siyang righteous judge. Okay.
Dito sa pag-aaralan natin ito, may tatlong quote kasi. Pag pinag-uusapan natin yung righteousness ng Panginoon, may 4 na aspects yan. Yung divine righteousness. So, minsan, ina-accuse natin ng Panginoon na hindi ka makatwiran Diyos. Parang gano'n, may nagsasabi. Kung totoong may Diyos, bakit ganito? Yung mga argument na naririnig natin. Nasubukan mo rin bang nag-complain sa Panginoon, Pastor Dennis? Nagsalit. Na hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari sa buhay-buhay. Karamihan ng nagbabackslide data ng Christian. Ayun. Akala ko ba mapagmahal ng Diyos? Bakit ganito? Hindi siya makatwiran. So, yan yung tinutukoy natin minsan. Pero yung aspect of righteousness ng Panginoon, 4 yan. Meron raw yung rectoral, retributive, redemptive, and remunerative. So, isa-isayin natin yan. Yung rectoral, ayan na, gumagamit ang mga theologians natin ng mga speaking in tongues. From the term rector, I think dito rin hinango yung termino na director. So, ibig sabihin, sa pamamahala ng Panginoon, in His rector, in His direction, in His rule, matuwid siya. So kung naiintindihan natin itong aspeto ng katuwiran ng Panginoon, hindi pwedeng, kasi siya yung standard eh. Gaano man yung pananaw mo na hindi makatwiran yung pagro-rule ng Panginoon, hindi patas. Gaano man yung pananaw mo, mali yung pananaw mo. Kasi ang katangian ng Panginoon, patas lagi sa pamamahala yan. May mga bagay-bagay lang na hindi ka naiintindihan. Ito yung sinasagot ng kwento ni Job. Kasi, si Job, napakatuwid ni Job eh. Sa standard ng everyday bangagat atang. So, everyday, kung may nagawa akong kasalanan, hindi ko man namalayan, ito yung alay ko, patawarin mo ako, Panginoon. Tapos, ini-intercede pa niya yung mga anak niya. So, napakatuwid. Kaya nung nagkasakit siya, nung tinamaan siya ng kamalasan sa buhay, ang interpretation ng mga kaibigan ni Job, dalaki basol mo, may unrighteousness ka. Kaya binabanatan ka ng Panginoon ng ganyan. Ang sagot rin ni Job, wala eh. Kasi kung meron man, inihihingi ko ng tao agad yan. Parang ganun yung konsepto. Pero sa pamamahala, kasi kung i-analyze mo yung Job, parang hindi makatwiran yung imposta na kanya po. Kasi lakas yan. Pero you cannot argue because in everything na iniisip ng Panginoon, He is righteous. Yun yung nature niya. So, naipit tayo sa mga pangyayari sa buhay. Naging biktima tayo sa sablayan dito sa mundo. Nasaan ang Diyos? Parang yung tanong natin. Rectoral. He is righteous in His ways on how to rule this earth. So, makatwiran ba na i-kick out niya? Makatwiran ba na i-kick out niya si Adan at Eva doon sa Garden of Eden? Tingin natin. Makatwiran ba na i-kick out niya yung sina Adan at Eva doon sa Garden of Eden? Sa pagtimbang ng Panginoon, hindi, sumuway kayo. Makatwiran ba na masumpa si Cain? Yun yung judgment ng Panginoon. Makatwiran ba na bahain niya yung buong mundo?
Lahat ng desisyon ng Panginoon sa pag-rule niya, may batayan lagi yan. May batayan lagi yan. At hindi nagkakamali ang Panginoon sa desisyon niya. At minsan, nagiging biktima yung ilan. Kasi, isipin mo yung anak. Kasi, nung bumaha, ang daming babies dyan. Inosente Inosente yung pananaw natin. Pero from the very beginning, hindi mo masasabing inosente. Kasi doon pa lang sa garden, sablay na tayo eh. Actually, you shall surely die. Dead on the spot sana eh. Pero actually, yun yung pupunta tayo minsan susunod doon sa ibang katangian niya. Retributive righteousness. Ngayon, sa pamamahala niya, tama siya. Yung retributive naman, ito yung pagpaparusa. Yung konsepto ng pagpaparusa. Ngayong paparusaan ka na niya, dahil matuwid yung kanyang pamamahala, kailangan niyang magparusa ngayon. Gumawa ka ng kasablayan, nagnakaw ka, tapos caught in the act ka. Tapos ngayong sesentensyahan ka, unfair kayo. Punam. So, dito, pag nagpataw na ang Panginoon ng retribution or parusa, ang konsepto natin dito ay laging may batayan yan. Yun yung katangian ng Panginoon na hindi indiscriminate ang paghatol niya. So, ano, datitingin mo, mararamidan niya nang mangyari yung biyag mo, na tingin mo that this is not right. Nagsukimat ka. Kasi baka kulang ka sa understanding. Kasi kung nangyari man yan sa'yo, it's either naging biktima ka, kasi mga nangyayari sa ating bagay, hindi naman laging galing sa Diyos yan eh. Minsan, naging biktima tayo sa kasablayan ng mga iba. At walang kinalaman ng Diyos doon. Bakit hindi mo pinigilan, Lord? Tumatakbo ang lubong, tartaray nga kasi iti sistema na. Yung gumawa ng kasalanan na naging biktima ka, may free will rin yun eh. Nagawin niya yun. Minsan naiipit tayo na hindi kagagawan ng Panginoon yun. Kagagawan nung may free will rin na gumawa, naging biktima tayo. So, ayun, hindi galing lahat sa Panginoon yan. Tingnan natin yung retribution na nanggaling sa Panginoon at yung nangyayari sa atin na bunga lang ng mga kasablayan ng ibang tao o kasablayan nating mismo. For example, ano bang kuwan natin dito? Ang sarap ng balot. Naisipan mong kumain ng isang tray. Bumili ka ng tapos na-stroke ka dahil binanatan mo yung balot. Tapos sabihin mo, pabasulong tata ni Apo Diyos, sige, nagkamalas-malas tibiyag. Hindi na yan galing sa Diyos. Kinarawot mo dayta eh. So parang ganon. And maraming tao na ipinapasa sa Diyos, hindi natin nakikita. Pag nagparusa ang Diyos ng direkta, ang katangian niya is righteous in retribution. So, for example, ano ang direct retribution ng Panginoon? The case of Sodom and Gomorrah. Umabot sa timbangan. Tinimbang ka. Ngunit kulang. Muna yung Pilipino-Pilipino. Pwede ba yung pastor, yung for example sana may sukatan ng Diyos na yung mga attributes niya. Kung ano yung mga gawa ng tao, for example sana yung may nagawa kang hindi, yung for example sana may kasalanan. Pwede ba yung titimbangin ka ng Diyos doon sa yung mga or yung righteous, yung puot niya. For example, sana, gumawa ka ng mabuti. Titimbangin ka ng Panginoon doon sa right, sa mercy niya. Na
pwede ba yung pastor na ano, ito yung sukatan? Oo, yung pupunta tayo sa pangatlo, yung redemptive. Kasi sa pamamahala ng Panginoon, righteous siya. At dahil sumasablay tayo, nagsimula sa garden, sumablay tayo, sumablay ng sumablay. At yung sablay natin, naapektuhan ng iba. At kahit hindi na sila nakagawa ng masama, naging biktima sila ng mga kagagawan ng iba. So, ayan. For example, sa hindi maayos ang pamumuhay ng mga magulang. Bisyo dito, bisyo doon, hindi ka nakapag-aral. Biktima ka Biktima ka. Pero hindi directly galing sa Panginoon yun. Pero dyan papasok yung pangatlo. Ang Panginoon, hindi lang nagpaparusa. Sabi natin, may direktang parusa ang Panginoon. I-classify natin yun Kaya pag may nangyayari sa atin, parusa ba ng Panginoon sa akin ito? Or kagagawan or epekto ng kagagawan ng ibang tao sa akin? Or epekto ng sarili kong kagagawan? I-classify natin yon kasi marami tayong pampabasong tayo kinapo Diyos nga awang kinalaman na po Diyos dita naging biktima katika sablayan ti daduma. So ayan. Pero may mga direkta rin na retribution ang Panginoon. Yung example ko is Sodom and Gomorrah. May mga judgment ang Panginoon. Pero bago mag-judge ang Panginoon, pumapasok yung redemptive. May katangian siyang mapagtubos. Nagbibigay ng second chance. Ang makikita natin dito na example yung Ninive. Kasi tinimbang sila kulang. Talagang paparusahan nila sa sobrang kasamahan nila. Kaya pinapadala ng Panginoon si Jonah para warningan sila. Nagsisi sila. Dito nagmamaktol si Jonah. Unfair ka, Lord. Ina-accuse niya ngayon ang Panginoon. Kasi actually, yung Ninive kasi, maraming hinanakit ang idinulot nila sa Israel sa lahi ni Jonah. Parang malakas itong bansang ito na parang iwan ko malalim ang hinanakit ni Jonah dito. At gusto niya, karapat dapat kayong maparusahan. Karapat dapat kayo sa retributive righteousness ng Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, Jonah, punta ka doon. Kasi righteous rin ako in aking redeem. May nagbibigay siya ng yung sabi nga ng iba, parang hindi pa raw inayos ni Jonah yung pag-preach niya Parang sarcastic daw yung pag-preach niya na wala. Sa sobrang kasamaan niyo, babanatan kayo ng Panginoon, masusunog kayo ng buhay. Wala kayong patutunguhan. Talagang ito na ang hangganan ninyo. Parang ganon. Parang judgmental yung pag-preach. Naantig yung puso nila. Natakot sila. Nagsisi sila. Kaya nagmaktol si Jonah yung nagtampo na lang. Unfair ka, Lord. Dapat maparusahan yung mga yan. Ibalansin mo rin yung katangian niya na redemptive siya. Nagsisi Parang yung kasi yung quote niya sana pantay yung yung righteousness ng Panginoon, yung merciful. Parehas. It's 11 o'clock. Parang perdida ko man, sisirain na sana yung Ninive. Pero punta muna ako sa isang attribute ko. May ino-offer siguro ang Panginoon na isang chance. Though he is retributive, righteous in retribution, nagpaparusa siya. Hindi mo matatanggal yung merciful na katangian niya. So, yun yung na pag magsisi lang. Kasi, ang tao kasi, paano ka magsisi?
dapat may retributive rin eh. Kaya yung concept ng Pilipino ay sinakulo. Kaya yung mga nagsisisi, babautan dati bagbagida nga eh. Nagpailansada di cross. Tambay kari kami dito eh. Ispiran na ngaron ni Apo Dios, ijayan ti dusa because He is redemptive, righteous in redemption. Tapos si katimang dus-dusa tabagbagin, parang pangkas jay. So ayan, kaya si Jonah dito. Pumunta siya sa labas, nagtampo. Talaga, nagtinampuan niya yung Diyos. Wala, napardon sila eh. Naglinong iso na gente ko. Nga mula kalkalaw na. Ayan, aja nga kaya nga kuan vine. Tapos Tabungaw. ay tabungaw. Kadami sigsit. Tabungaw. Dapat naglinong ijay, hindi tabungawan. Tapos naginit. Nalaylay ay tabungaw. Tapos nagtampo na naman yung kuan, unfair ka Lord, bakit itong tabungaw, anong kasalanan nito? Anong kasalanan ng upo na nalanta, na sinagan ng araw? Sabi ng Panginoon, may habag ka sa upo. Yung mga taong yun, hindi nila alam ang tama at mali kasi naging biktima na ng mga unang generation. Nakala nila yung ginagawa nila tama kahit mali. Hindi nila alam ang left and right, sabi niya. Biktima sila, ginagawa nila yun kasi akala nila yun yung normal. Tapos nahahabag ka sa upo, hindi ka nahahabag sa kanila. Yun yung pansana analysis doon eh, na kung i-compare. Parang napaka-merciful mo naman. Parang ganun. Nahahabag ka sa upo, ayaw mo akong mahabag dito? Yun yung God. So yung aspeto niya, redemptive righteousness. So righteous retribution. Ito yung kagandaan ng Panginoon. Kaya pag may pinagdadaanan ka, Lord, gusto sa anak ba? Yun yung tanong mo. I-analyze mo kung dusa ti Apo dayta or supapak ti bukod mong aramid or supapak epekto bunga ng gawa ng iba. Paano yun? Parang yung kon siguro pastor no, yung retributive, yung parang insulto na sa Panginoon siguro, talagang papataw na yung judgment, punong-puno na. pero yung redemptive, yung sinasabi mo na epekto lang ng gawa ng iba. Tingnan mo doon sa kwan kay Noah. Actually, gusto ng Panginoon na sumakay sila. Nagbibigay siya redemptive ang Panginoon. Nanawagan for 120 years, nanawagan si Noah na sumakay sila. Kung sasakay ang tao, hayaan mo yung hayop. So yun yung konsepto sana eh, na yung magre-respond. Walang nag-respond eh. Walang nag-respond. Tapos sisihin mo ang Panginoon na hindi siya makatwiran. So parang ganun rin yung church, na i-accuse nila ang church later pag nagka-rapture at nagkaiwanan. Ang tagal natin nag-preach. parang ganun sana yung konsepto dito. Though retributive, kasi maghahatol ang Panginoon. Basahin mo yung Book of Revelation. Maghahatol siya. Pero yung church age, ito yung time na pagpunta ni Jonah na sinasabi niya sa mundo. Ito yung time na ginagawa ni Noah, yung barko at sinasabi niya, sumakay kayo. So later, sasabihin nila, napaka-unfair. Hindi. Binigay yung redemption na yung offering ng Panginoon. So patas yan. Righteous siya sa pamamahala niya. Pag sa pamamahala niya isablay ka, pag nagparusa yan, righteous yan. Tapos, pag may naman paparusahan at nagsisi at tinatawad niya yan, righteous rin yun. Huwag kang mag-complain na dapat parusahan niya. Unfair ka, Lord. Parang ganun rin yung mga biktima. Kasi, nasa ng hustisya, sasabihin rin nila. Ganun, tingnan natin sa konsepto ng ganun minsan. Kasi, dito, tinatawanan ko si Pastor Dante. Open testimony niya naman ito.
Kasi binagsolda ni Pastor Dante, sinaksak nila. Tapos siyempre, niisip niya nung gumaling siya, gusto niyang may isip siya na gusto niyang parusahan ng Panginoon yung sumaksak sa kanya. Kasi hindi na siya pwedeng gumanti eh. Kristiyano na siya eh. Ang kinagulat ni Pastor Dante, nakita niya sumaksak sa kanya sa loob ng simbahan. Ay salakan din. Itok daw si Pastor Dante ng na hindi niya kinakamayan, ganun. So parang nag-fasting pa ata si Pastor Dante para tanggalin ng Panginoon yung puot sa kanyang puso. Siyempre, grabe yung pinagdaanan ni Pastor Dante dahil doon. Sa pagkakasaksak niya, bumagsak na kanser yung nasugatan yung buto niya. So, yun yung deserving rin sa redemptive righteousness ng Panginoon yung kay Pastor Dante, parang injustice to. Parang ganun. So yung nangyayari kina Jonah, nangyayari rin sa buhay natin. So, ayan. Tingnan natin. And then yung remunerative, pambihira itong mga speaking in tongues na to. So, ang ibig sabihin ng rectoral, pamamahala, retributive, pagpaparusa, yung redemptive, pagtubos pagtubos, yung remunerative, paggantimpala. Yan lang yung ibig sabihin yan. Nag-speak in tongues pa tong mga to eh. Ngayon, ang Panginoon naman nagbibigay ng rewards. At minsan makikita mo yan rin yung Kristiyano. Bakit yun, Lord? Bless na bless sila. Bakit sa akin ginagawa ko naman lahat ng gusto mo? Bakit hindi ako yung mayaman? Unfair. Kung magbigay ang Panginoon, tama rin lang. May batayan ang Panginoon kasi minsan rin, pag yumayaman ang isang tao, minsan kahit walang kinalaman ng Panginoon yan, talagang yung tao lang, nag-aaral ng common sense at sinusunod niya yung principles ng Bible na common sense. Masipag yayaman talaga yan. Pinag-aaralan niya yung Biblia or principles na hango sa Biblia. Mapag-invest Mapag-impok ikaw, napaka-righteous mo. 7 days a week kang nagsisimba. Ibig sabihin, hindi ka na nagtratrabaho. Walang ka talagang pera. Or nagtatrabaho ka, sumisweldo ka ng 35,000, nagsya-shafi ka ng 40,000 every month. Talagang malulubog ka sa utang niyan, hindi ka yayaman dyan. So minsan, walang kinalaman ang Diyos. Walang kinalaman ang Diyos. Ang tao dito sa mundo, pag gamitin mo lang ang common sense mo, pwede kang umangat sa buhay. Napapaisip ako, Pastor, dyan sa concept na yan. Yung mga, kasi ang daming nagsasabi na mga Christian na, yan sabi mo, unfair. Bakit ang yayaman ng mga hindi, yung mga walang Diyos? Parang ganon. Yung sinabi mo na, alam nila yung, kahit hindi sila nagbabasa ng Bible, pero alam nila yung nakasulat doon, yung mga prinsipyo doon. Yun yung tatrabaho sila, hardworking, yung mayaman. Tapos yung mga Kristiyano naman, alam nila yung prinsipyo ng Bible na yan. Kaso, tamad na parang iba na yung application sa buhay. Kaya lagi managtuong. Yun kasi yung konsepto ng Kristiyano, managtuong. Hindi ganun ang way ng Panginoon. Ang way ng Panginoon, may mga sinit siyang rules yan. Laws of wealth. Laws of wealth. Laws of health. May mga law yan lahat So, pag natutunan mo yung laws of wealth, isasuggest ko sa inyo, basahin nyo yung The Richest Man in Babylon. Isend ko sa inyo yung gusto nyong yumaman. Basahin nyo yung The Richest Man in Babylon. Isasend ko yung PDF niya sa inyo. Na yung konsepto niya, mag-impok ka. And then, pag nakapag-impok ka, impok lang ng impok.
Tapos, wag kang mag-iimpok ng impok, mag-invest ka na mamumunga yung mga iniimpok mo. Uulit-ulitin mo lang yun. Uulit-ulitin mo lang yun. Actually, sabi ko, lagi kong ina-argue to. Pag susundin mo ang mga tinuturo ng Panginoon sa Biblia, imposibleng hindi ka yayaman. Yung una, sabi ng Biblia, magtrabaho ka 6 na araw, magpahinga ka sa ika-7. Maraming tao ang nagpapahinga ng 7 araw, 6 na araw, nagtatrabaho 1 araw. Kahit tayong pastor, sabi ko nargue ko to. Kahit tayong pastor, nagbabago naman na. Sa konsepto na ngayon sa panahon natin, pwede ka nang magtrabaho. Dati kasi full-time, yun yung konsepto natin ministry nun. Hindi ka naman nagpi-preach 24 hours a day. Hindi naman yun yung nature ng kuwan natin. So pwede kang sumideline. Yun yung at pwede kang umangat. Sa Sunday, reserve mo na 2 days sa'yo. So, hindi tayo pinagpala sa Pilipinas na kayang sustentuhan ng mga churches ang mga pastor. So sa CWC, medyo angat-angat na church yan. Mapmirakititid dati. Pero among ibak ng kulang rin. Yun yung naiintindihan ko na mas maraming church na walang-wala talaga. Kaya hangang-hanga ako sa mga pastor na yun. So, ayan. So, ang Kristiyano, pag susundin mo, magtrabaho ka, tinuturo ng Biblia, mag-invest ka, mag-aginod ka. Nandiyan lahat sa Biblia yan eh. At tumulong ka, plus mag-tithes ka pa. So may God factor na doon. The Lord will bless the works of our hand, sabi. So, wala eh. Kaya yung mga taga Hong Kong, nagtatrabaho kayo eh. Kaya may 35,000 paangat kayo every month. Hindi naman pwedeng managtuog yung 35,000. Imagine kung minsan yung family, ikaw na kumakayod. Kung kumakayod na rin yung isa, tapos lumaki yung anak mo, nag-invest ka sa kanya, nag-invest ka sa anak mo, nag-invest ka, at kumayod rin later. Di dumadami kayong nag-iimbak sa bahay. In the long run, aangat yung bahay. Ang problema kasi minsan, nag-i-invest tayo, hindi pa nakapagtapos, nag-asawa na. Wala pang sahod, may pagagatasin na. Ay talagang yung bata, biktima na rin. Magiging cyclical yan na poverty. Huwag mong sisihin ng Panginoon. There is something wrong sa pagpapatakbo natin sa buhay. Tinuturo ng Biblia kung paano natin ayusin yan. So, yan. Riniridim tayo ng Panginoon, binibigyan tayo ng kaunawaan. At pag nakuha natin yung kaunawaan, sabi ko, walang mamumulubing Kristiyano. Kasi una, tanggalin na ng Panginoon yung mga bisyo mo. Dan laking matatanggal ang alak, sigarilyo, barkada, ang daming matatanggal eh. O, ang daming butas ng bulsa mo na natakpan. So, saan napunta yun? So, ulit-ulitin mo lang yun. So, ayan. We go later doon. But the Lord is righteous. Miss Isa makagandungan. Pakawan ng mga po ida, tadi damuy kararagda. Kasi ito pang panunot kulatan eh. Kasi hindi ba bagsak na ganyan yan? Kung mapapansin mo, nung nasa wilderness, pag baguhan kang Kristiyano, medyo ganun ang Panginoon. Baguhan ka eh. Sa wilderness ka, natututo ka pa lang eh. Binibigay niya yung mana. You will survive. Daily bread. May bibigyan, you will survive. Pero pagdating mo sa promised land, nakukuha mo na yung bunga na ng kamay nila, bunga ng pagsisikap nila, i-bless ng Panginoon. Hindi sila bibigyan ng Panginoon ng
sa bahay nila, pag harvest time, babagsak yung 10 crates na grapes. Hindi, magtanim sila. Hindi bibless ng Panginoon yung tanim nila. Yun yung concept. At itong remunerative, yung pagbibigay naman ng blessing, righteous rin ng Panginoon yan. In the sense na may batayan ng lahat. May batayan ng lahat. So, bakit sila, yung mayaman? Huwag mong... Bakit binigay ng Panginoon to sa kanila? Bakit hindi sa akin? Humingi ka rin kasi. Sinasabi ng Biblia ask and it shall be given. So, ayan. Ang binibigay ng Panginoon, kung binigay niya doon, tama lang. Yun yung desisyon niya. Bakit? May nag-complain ba sa yung amo? Binigyan niya yung isa ng isang talento. Tapos yung isa 2, yung isa 3, yung isa 4, yung isa 5. May nag-complain ba sa kanila? Wala naman eh. Kasi kung ano ibigay ang Panginoon, laging tama, nakikita niya. Tingnan mo yung iisa lang sa kanya. Alam na ng Panginoon na may problema sa taong to eh. Papatalbog niya to. Kahit isa lang muna, testing. Totoo yung hinala ng Panginoon. Totoo yung hinala ng Panginoon. Pagbalik, time deposit mo na sana. May interest man lang. So, parang gano'n. So, sa pagdating natin sa langit, sa akin, akala ko, madami akong ginagawa. Pero pagdating doon, ang tindi nung award kay Pastor Dennis, yung corona niya, ang daming bato. Tapos sa akin, simple lang. Magko-complain ako. Bakit, Lord? Alam ko kung bakit ko binigay yan. Kasi, yung isang bato ng corona mo, natanggal na yan eh. Bakit? Yan yung natanggap mong cake noon. Walang lagi kang nagkataon na naging mas famous ka kay Pastor Dennis. Lagi ka nang ini-invite ng tao lagi kang nilalabit. Nakailang beses ka na sa Hong Kong, yung iba wala eh. Withdraw mo na lahat doon. Kaya kung yung desisyon ko, patas lahat yan. Kaya sabi ko sa mga pastor, walang lugi. Kung hindi mo nakatanggap dito sa lupa, patas ang Panginoon. Pagdating doon, iba. Iba doon. So yan yung, may common sense dito sa mundo. Kaya sabi ko, kung ano yung accumulation natin sa mundo, mayroong kinalaman yan sa actions natin. Pero kung nag-reward naman ng Panginoon, nandiyan sa natural result ng action natin, tama lang yun. He is always righteous. May batayan lagi ang Panginoon. Okay? So, yan yung 4. Rectoral, sa pamamahala, righteous. Sa pagpaparusa, righteous. Retributive. Sa pagtubos, o pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, righteous. At sa pagbibigay ng gantimpala, righteous rin ng Panginoon. So, yan. And then, katotohanan at katapatan, truthfulness at faithfulness. 2 Timothy 2:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So, itong truthfulness and faithfulness of God, ito, maglilink ito doon sa nature niya na diniscuss natin last week, yung pagiging hindi nagbabago-bago, immutability. So ito, hindi nagbabagong Panginoon. He is truthful. He will be always truthful. He is faithful. He will be always faithful. Now, may mga pangyayari sa buhay natin na ina-accuse natin ng Panginoon na nasaan itong mga words mo, Lord? Bakit hindi mo tinutupad? Bakit hindi ko nakikita? Tuto pa rin ng Panginoon yan. Kasi truthful yan. Nagkataon na 5 taon pa lang. Makikita nyo si Abraham. Around 25 years bago
Bakit? Nasaan na Lord? Di ba nung bumisita ang Panginoon bago pumunta sa Sodom and Gomorrah, pinasida ni Abraham Carnero eh. So, ayan. Doon nagtatanong si Abraham, wala akong ito, lahat ng na-accumulate kong yaman, kukunin lang ng anak ng katiwala ko. Sabi, hindi mo ibibigay sa anak ng katiwala mo yan. Mabibigyan ka ng anak. It took 25 years. Kasi sa atin, nagko-complain na tayo. Iba yung timetable natin sa Panginoon eh. Pag sinabi niya yan. Hintayin mo. Hindi ka kasi makapaghintay eh. Parang ganun. So, yung truthfulness, nasan yung mga salita mo tong mga to Lord? Meron yan. Hindi lang naabot yung timetable ng Panginoon. Dahil hindi lang siya truthful, faithful siya. Hindi mo matatanggal yung immutability sa kanya. Hindi nagbabago. So, yan yung konsepto nito na gusto ng Panginoon na maging ganito rin sana tayo. So, yung una, yung rectoral, righteous rin sana tayo sa pamamahala. Walang pagiging unfair. For example, sa pamilya, si Pastor Dennis, kung pinagpala ng Panginoon ng 12 na anak, naging patas ka, parang ganon. Hindi kagaya si Jacob na pinaburan ng isa. So parang ganon. Righteous ka, maging patas ka sa pamamahala. Now, kung magparusa ka, matuto kang tama lang. Tama lang yung pagpaparusa mo. So, or pagdisiplina mo. Sa atin kasi, sa ating Kristiyano, sabi ng Bible, hindi raw tayo pinaparusahan ng Panginoon. Dinidisiplina lang dahil anak niya tayo. So, yeah. And then sa pagre-reward, pag-redeem, kailangan makuan rin natin ito. Sa lahat ng pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, nagiging righteous tayo dito sa areang itong bagay na ito. Okay? So, dito sa mundo, nakakasar dito sa mundo eh. Pinaparusahan yung maayos. Tapos yung tagilid, nire-reward pa. Tapos walang redemption. Mapagsisi. Pero ang Panginoon, patas lahat yan. Now, sa katotohanan ng katapatan, gusto ng Panginoon na maging makatotohanan rin tayo. Kaya nga sinasabi ni Paul, pag magsalita kayo, oo kung oo, hindi kung hindi, lahat na nang nadagdag doon, galing na sa kung sino yan, galing na kay Taning yan, yun yung kanya. Tinuturo ni Paul yan. Kaya nagalit ako dito sa Bible School noon, yung batch namin noon. May pinsan ako noon eh. Naging katuwaan nila yung kanya, giinalilaw da, agwiwin ng 2-3 da. Itigil nyo yan, nag-aaral tayong maging pastor, magiging ugali nyo yan. Yun yung sabi ko sa kanila. Kasi tayo, train tayo na kung ano yung sinasabi natin, yun sana yun. Nagpra-practice kayong maging sinungaling eh. For the sake na may mapagtatawanan. Hindi, tingnan natin. Kasi yung ginagawa natin, magiging ugali natin yan. Galit ako nun. President rin ako ng student body. Itigil nyo yan. Hindi maganda yan. So, yun yung one. So, kailangan ring mapan natin yung truthful and faithful. So, pag sinabi natin, mga anak ko minsan, but you said, Papa, yes, but I'm busy. I'm busy for now. I know I said that, sabi ko. We will go on Saturday if I do not have work. So, tinatandaan ko, I make sure na yung mga nasasabi ko sa kanila, natutupad ko. So, imagine if ganyan lahat ng Kristiyano, walang mag-aaway sa church, walang magtatampuhan sa church. So, ayan. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring takwil ang kanyang sarili. We will learn from this nature of God and sana maging bahagi ng buhay natin. Marami pang pero we work toward this. We cooperate with the Holy Spirit. Naturally, in the Spirit, ginagawa ng Holy Spirit yan na maugnay sa katauhan natin. But we cooperate. We cooperate. Okay? So, ngayon, kabutihan at pag-ibig.
goodness at love. Psalms 119 verse 68. Ang Biblia yung Tagalog version na ang Biblia, yung lumang Tagalog, sabi, ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Sabi niyan. Yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na masama ka. Kasi ang nature niya, mabuti. Mapagpuot kang Diyos. Hindi, mapagmahal yan. Sinasabi mo lang mapagpuot siguro kasi gumagalaw siya dito sa nature niyang retributive. Kasi kahit si Jesus Christ nagalit. Nagalit rin si Jesus Pero kung nagagalit ang Panginoon, the motivation behind is always love. So, yun yung makikita natin na pinapagalitan ka lang, nakaramdam ka lang ng galit, sinasabi mo nang hindi na siya mabuti. Hindi na siya mapagmahal. Hindi ganun yun. Ang Panginoon, kung ang nakikita natin sa Panginoon retribution, hindi mo pwedeng sabihin hindi na siya mapagmahal at mabuti. Patas lahat yan. Righteous lahat. Righteous ang Panginoon. So, sa atin rin, bakit? Pag tinalo mo ba yung anak mo, hindi mo na siya mahal? Kaya tinuturo ni Doc Lea to na tingnan mo na pag nagpalo ka, it's in the, naging dinisiplina ko sa sarili ko rin to Kasi noon, lalo na pag lagi akong puyat sa trabaho, mainit ang ulo mo pag puyat ka napansin ko, pag naiirita ako, napapalo ko sila. Ay, hindi na masama to. Hindi na mabuti to. Mababago yung perception nila sa akin na mabagsik ako. So, binawasan ko yung pagpupuyat. And then, sinisigurado ko or I train myself na huwag kang magpalo kung mainit yung ulo mo. Kung papaluin mo, i-explain mo, papaluin kita kasi nagawa mo to. Naiintindihan mo ba? Para maalala mo later na na-explain ko. So, and then, palo lang na simple, hindi malakas. And then, maiintindihan nila. So, ngayon, nakukuha naman sa salita yan Yan naalala mo nung tinalo kita noon, you're doing it again. Well, sorry, Papa. Nadamay. So, maalati, masayat nga tungtungan data. So, it's not always na pag kumilos ka sa righteous retribution, righteous holy anger, sabi nila, hindi ka nang mabuti at mapagmahal. So, tingnan natin ito. And maiugali tayo kumait na ito. So, and then, ito, mercy and grace. So, 1 Peter 5:10, siya ang Diyos ng buong biyaya. Complete grace, buong biyaya. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, ay hindi tayo nilipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang niya ay bago tuwing umaga. Yung English nito, yung kinakanta natin to. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faith. Ang gandang kanta, no? Pero itong kantang ito, itong sa Lamentation, actually, hindi kanta yan Dungaw. Dungaw. Kasi sinulat ito, I think it is Jeremiah who wrote this. Noong panahong sinakop sila ng Assyria pa o Babylonia? I think Babylonia. Sinakop sila. At sa perspective ni Jeremiah, bakit mo ginagawa ito, Lord? Pero nauunawaan ni Jeremiah yung attributes of God. Na ang Panginoon righteous in retribution. Kasi ang nangyari, sa Deuteronomy, inisa-isa na ng Panginoon yan Huwag niyong gawin ito. Pag gagawin niyo ito ang magiging mangyayari sa inyo. Literal na sinabi doon na uulamin ninyo ang mga anak ninyo. Ginawa talaga nila, anak na putirigat tibiyag. Mabubura kayo sa mapa. Totoong nangyari sa kanila. Pero ang Panginoon, He is merciful and gracious.
Kasi mabubura sana sila eh. Pero in His mercy and grace, magpasalamat nga sila kasi exile lang yung mangyari sa kanila. Pero of course, titingnan natin yung kwento. Ang daming nakatay. Pero yung sinasabi ni Jeremiah dito, sa mga kawan, kung hindi nga naawa ang Diyos sa atin, nilipol sana tayo. Ibig sabihin, total eradication. Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. So merciful pa siya na natira sila. So parang baot ng Panginoon. Para dinala niya sila nirehab niya sila sa Babylon. At doon sila nag-isip-isip, nagmuni-muni. And doon they purge themselves from yung nagsisi sila. At noong handa na sila, nakapagsisi na sila, the Lord is redemptive. Kaya nagsimula na, pinadala na si Nehemiah, saka si Ezra. Nag-uumpisa na batch by batch bumabalik na sila. Nire-restore yung bansa. Pero umikot na naman sila. Pinakamasama yung pinatay nila yung Messiah. At nabura sila sa mapa. 1945 lang naman na na-restore sila eh. Kaya makikita natin ang Israel. Kung bakit nandyan ang Israel, mercy and grace of the Lord. So yan yung matututunan natin dito. And tayo rin gusto ng Panginoon na maging maawain at mapagbiyaya. Kasi minsan may karika dita, gunggunam. Pero gusto rin ng Panginoon na ma-adapt natin itong nature niya na maawain at mapagbiyaya. So we meditate on this na. Kaya galit na galit ang Panginoon yung parable ni Jesus Christ. Yung pinagbigyan niya, binigyan niya ng mercy and grace yung isang taong nakautang sa kanya doon sa parable. Tapos nung pinagpasensyaan, lumabas na sa lubong niya yung nakautang rin sa kanya. Pagkasalubong sa kanya, hindi niya magpapasensyahan, nalaman nung amo yung pinagkakautangan niya. At galit na galit ang Panginoon. Let us remember that we are a product of mercy and grace of the Lord. Gentile nga tayo eh. Saling pusa, parang ganun. But because of the mercy of the Lord and grace, maging ganun rin sana tayo sa iba, mapagpasensya. Yan yung tinutukoy nito na attributes of God na may papasa rin, makikita sa atin. Some mention. Psalms 27:4, sabi dito in 116 verse 1, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Minamahal ko si Yahweh. Itong attributes ng Panginoon, kung i-analyze mo to, ito yung beauty ng Panginoon. Ito yung kagandahan niya. Ito yung natatangi siya na if napag-aral mo to at na-realize mo tong mga to, all the more you will be in awe of Him. Mapapahanga ka sa Kanya. So, ayan, pag hindi mo naiunawaan itong mga bagay na ito, puro ka reklamo. Kasi hindi mo naiintindihan, you are accusing Him. So, ngayong naiintindihan natin ito, yun yung mabago yung mga pananaw natin. So, ayan, may challenge tayo rito. Gumawa ng isang tula na nag-e-express ng iyong matinding paghanga at pasasalamat sa kagandahan ng Panginoon na araw-araw mong nasisilayan at nararanasan sa pamamagitan ng kanyang attributes. Kaya ba to? Assignment natin, gawa tayo ng maikling tula. Oh, Diyos kong iniibig. Simulan ko na ba ngayon? Sige nga, sample. Diyos, anak ka down. Oh, Diyos kong iniibig. Ganon yung mga, ganon yung mga. O sige nga, gawa tayo ng tula at isasubmit natin sa chat group.
Sige, kahit ilang Ay, lines. Sige, Pastor. Sige. So yung challenge natin. So ito yung lesson natin na sabi ko nga, noon, dami kong ang kwan eh. Patawarin mo ang Panginoon. Ang dami kong hindi nauunawaan, napaka-judgmental ko sa'yo. Mali yung mga naiisip ko. Pero nung mga natutunan ko tong mga bagay-bagay na ito, napakabuti mo Panginoon. So kaya lagi yung sinasabi, uray bagada nga nga naimbag tiyapo, I always say God is good. Kasi everything we see, He is good. So ayan. So kung dito, balik tayo dito. Kung tingin mo nasa retributive, hindi naman parusa ng Panginoon, or kung parusa man o hindi, take note that God is redemptive. So Lord, redeem me from this situation na kagagawan ng ibang tao, bunga ng kagagawan ng tao, or bunga ng sarili kong kaingutan, parang gano'n. He is redemptive. So He is redemptive. We can always ask Him to redeem us. So ano man yung situation natin, bunga man ng kagagawan natin or bunga ng kagagawan ng iba or bunga ng mismong pagparusa or pagdisiplina ng Panginoon sa atin, lagi nating tandaan na redemptive ang Panginoon. We will ask for His mercy and grace to redeem us and give us second chance. Ito yung mga pastor, yung mga attributes ng Panginoon na hindi yung magkakaroon ka ng takot na yung papalapit ka sa kanmo. Ay, fear of the Lord. Hindi yung naranasan mo lang yung nalaman mo lang na ay may maput pala Panginoon. Hindi parang yung holiness niya sana na yun yung yun yung maglalapit sa iyo sana sa Panginoon na parang hindi basta-bastang Diyos to. Yun yung gumawa sa kanyang natatangi. Itong attributes niya. Ito yung gumawa sa kanyang natatangi sa iba-ibang sinasabi ng iba na Diyos. So, pag-aaralan mo yung mga Diyos ng Greek saka mga Romans, parang mga tao rin lang eh. Nag-aaway, nag-aagawan ng parang higher level lang na kwan eh. Pero itong Diyos natin, bukod tangi talaga. Bukod tangi. Pag the more that you understand these things, you fall in love with Him. Yun yung kaya sa mga Kristiyano na talagang naunawaan kung sino ang Panginoon. Sinasabi ko, ang pinakamahirap na gagawin ng Kristiyanong nakaunawa talaga kung sino ang Diyos. Pinakamahirap na gawin niya yung mag-backslide. Kasi bakit mo gagawin yun? Ang ingot mo naman. Parang ganon. Napakabuti niya. Napakabuti niya. So sa pag naunawaan mo yun, hindi mo grabe naman yan. Sa lahat ng kabutihang tatamasa mo eh. Kaya yun yung trabaho natin na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung maipaunawa natin ang Diyos sa mga nasa sinasakupan natin, mga tinuturuan natin. Walang mawawala yung mga Kristiyanong patay sindi. Yun yung may the Lord use us. May the Lord open our understanding of who He is para maipaunawa natin siya sa iba. Pag maipaunawa natin siya kasi sa iba, they will respond in worship. Napakabuti mo Diyos. Napakabuti. Yung understanding, it changes everything. Changes the way you look at God. It changes the way you treat God. It changes the way you live. So, kaya as a teacher sa akin, nagkakapital ako sa understanding. Kasi maraming preacher na troubleshoot nila yung kasablayan ng tao eh. Pagong tanda din Domingo timing broda. Pagong tanda nag-alas tug ugali o siya. Kasi sa laban banatan dang iti ko.
Pero sa akin, iba yung approach ko eh. Pinapaunawa ko ang Diyos. At sa pagkaunawa nila sa Diyos, they will naturally later change their ways in response to the goodness of God. So, yun yung, ang babago sa atin, yung kabutihan ng Panginoon. Yun yung, kasi, sinasabi ko yan, kasi na-experience ko yan. Lumaki ako sa simbahan. Pero na-change ang lahat ng bagay sa akin nung I started, nagkaroon ako ng hunger na parang tinanong ko sa Panginoon, who are you, Lord? At I tried to understand who He is. By God's grace, gave me this, parang binigyan ako ng kaunawaan na rin sa pag-aaral na parang pinapaunawa ng Panginoon kung sino siya. And ayoko maging pastor, but how can you say no to this God who is so good? Yun lang yung magagawa mo na pasasalamat. So, sa mga nandyan, magpapastor rin kayo. Pag naunawaan nyo yung napakabuti ng Diyos, you cannot hold yourself. How can I keep from singing your praise? Yan. How can you keep from telling the goodness of them? Correct, Pastor. So, Big check yan. So, ayan, may mga testimonies kayo siguro. And that's our lesson for tonight. And gawa tayo ng tula to express the goodness of God. And pagpatuloy natin yung to understand who God is so that we can make others understand Him also. Ayan. So, that's it. We will cut here yung lesson natin. Maghahating gabi na. And God is good. If only the church will understand this. Wala, puro giving ang pinag-uusapan sa church eh. Pambir. Anyway, ayan. Iniling ko ngayon, Pastor Dennis, you close us in prayer. Manalangin tayo. Lord, napapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. Sa oras na ito natapos ang itong lesson na ito, Panginoon, yung mga attributes mo na pwede naming taglayin, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi kami worthy, Panginoon, sa mga ito, pero Lord, binigyan niyo po kami ng karapatan, Panginoon, na maging anak mo para, Lord, may taglay namin itong mga attributes mo na to, Lord. Salamat, Panginoon, sa aral na ito, sa buhay ng mga pastora, mga kapatid namin sa Hong Kong, dito sa Halyap at sa Quirino, Panginoon. Lord, patnubayan niyo sila, Panginoon, sa kanilang trabaho. Lord, ito pinag-aralan namin ito. Tulungan niyo po kaming i-apply sa aming mga buhay. At makikita, Panginoon, kung saan kami man, saan mo kami dalhin sa aming mga trabaho, sa trabaho ng mga nasa Hong Kong, sa aming lahat, Panginoon. And Lord, thank you sa paggabay mo sa amin, sa pagbigay mo sa amin ng understanding. Hindi po namin ito kaya kung wala yung Holy Spirit po, Panginoon, na kasama namin. Panginoon, salamat. Ikaw po ang magre-restore na naman, Panginoon, ng lakas namin na na-consume, Lord, sa araw na ito. At Lord, binabalik po namin lahat ng kapurihan sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good night. Yung tula natin. Amen. Good night, Pastor. God bless. Salamat. Good night po. Good night, Pastor. Good night, everyone. God bless us all. Thank you, Pastor, sa pagtuturo. Salamat rin sa pakikinig.